produkto at serbisyo. Ano nga ba ang produkto? Ang produkto ay karaniwang likha ng mga kamay o makina. Mayroon din namang likha ng isipan. Ang mga produkto ay maaaring ani o bunga at mga kalakal, tulad ng mga pagkain, damit, sapatos, appliances, at sabon. May dalawang uri ng produkto. Ito ay ang durable goods. Ito ang mga kagamitang maaaring gamitin ng matagalan. Halimbawa nito ay ang mga damit, sapatos at alahas, mga kagamitan sa bahay, at mga sasakyan. Pangalawang uri ng produkto ay ang non-durable goods. Ito naman ang mga produktong madaling maubos o karaniwang ginagamit, tulad ng mga pagkain, inumin at sabon, lapis at papel. Ngayon, dumako naman tayo sa serbisyo. Ano nga ba ang serbisyo? Ang serbisyo ay isang uri ng paglilingkod o pagsisilbi gamit ang mga kaalaman at kasanayan sa lipunan. At ito ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa pamayanan. Mayroon tayong tatlong uri ng serbisyo. Ito ang profesional, teknikal, at kasanayan. Profesional. Dito sa sektor na ito, kailangang makapagtapos ng kurso at makapasa ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya. Tulad ng guro at doktor, nurse at dentista. Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng profesional. Pangalawa ay ang serbisyong teknikal. Ito naman ang mga taong nagbibigay ng serbisyo sa sektor na may kinalaman sa paggawa ng mga bagay o pagkukumpuni gamit ang kaalamang teknikal. Tulad ng electrician at computer programmer. At ang pangatlo ay may kasanayan. Dito naman sa serbisyong ito, nangangailangan ng mga kasanayan sa paggawa. Halimbawa nito ay ang mananahi at construction worker. Maging ang pagpipinta at ang pagmamanicure. Tandaan, ang produkto ay maaaring ialok sa merkado na nakapagbibigay kasiyahan sa pangunahing pangangailangan. Samantalang ang serbisyo naman ay tumutukoy sa paglilingkod na inaalok ng taong nagtatrabaho o isang uri ng negosyo.